Okay, as we start, may I request everyone to compress po dito sa dalawang pwesto na to. So, mukha po para magandang tignan. So, as we start, let's all stand, let's sing Redeem. Amen. Redeem. Ready now, sing. Read him how I love to proclaim it. Read him by the blood of the Lamb. Read him through his infinite mercy. His child and forever I am. Redeem, redeem, redeem by the blood of the Lamb. Redeem, redeem. His child and forever I am. Redeemed and so happy in Jesus. No language my rapture can tell. I know that the light of His presence with me that continually dwell. Redeem, redeem, redeemed by the blood of the Lamb. Redeem, redeem. His child and forever I am. I think of my blessed Redeemer. I think of Him all the day long. I sing for I cannot be silent. His love is the theme of my song. Redeem, redeem, redeemed by the blood of the Lamb. Redeem, redeem. His child and forever I am. I know I shall see in His beauty the King in whose love I delight, who lovingly guarded my footsteps and given me song in the night. Redeem, redeem, redeemed by the blood of the Lamb. Redeem, redeem. His child and forever I am. Amen. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, muli salamat po sa inyo pong kabutihan. Bless us, O God, as we have this service. Ikaw ang aming pong pinupuri at pinapasalamatan. Ingatan niyo pong bawat isa, and we thank you for your blood. In Christ's name, amen and amen. Okay, you may be seated. Let's sing another song. Let's sing There's Power in the Blood. Ready now, sing. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in thy precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's side. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in thy precious blood of the Lamb. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Sin stained our lost in His life-giving flow. There's wonderful power in the blood.
There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in thy precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood, and there is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. And there is power, wonder-working power in thy precious blood of the Lamb. Amen. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa, and we're glad na kayo po ay nandito po, amen, sa mga estudyante na nagtiyaga upang makabalik sa simbahan, amen, at sa mga nagtrabaho po sa buong maghapon. Welcome po to Subic Bay Baptist Church, and then welcome back po si Gab at ang kanila pong mga anak po, si Fabio and then si Adino. Yan, kasama po natin sila dito, amen. Tayo po ay magpatuloy sa ating awitan, tayo ay magkamayan at magkamustahan as we sing ang ating pong welcome song. Let's all stand as we sing our welcome song. I was sinking deep and sin, far from this peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my cry, from the waters lifted me, now safe am I. Love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me when love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Amen. Dako po tayo sa ating pong mga praises and prayer request ng ating pong mga kapatiran. And please do mention po sa ating pong group chat yung inyong pong mga panalangin po at pasasalamat para sa Panginoon. So ulahin po natin yung mga nasa list po ng ating pong simbahan. Sabi po ng praises ng ating pong mga kapatiran, Pastor Dominic Manglikmot, for God's plan and purpose. Amen. Then si Pastor Jolan po, molding process spiritual by God, struggles in life, joy in the midst of trials, partnership, SBBC and BLBC, Bulacan Baptist Church po yan. And then Pastor Jolan, Lord willing po, nag-graduating na po sa May at makapag-proceed po kung ano po ang plano ni Lord. Tama po ba? Amen. Pastor Sarel po, serving God who never fails and keeping His promises. SBBC family, prayers and support, permission, faithfulness of God. Amen. So yan po yung mga praises po ng ating pong mga kapatiran. And I know po may mga pasasalamat din tayo sa kabutihan po ng Panginoon sa ating pong buhay. Amen. Sa patapos na naman po ang January. So we know na ang Panginoon ay sa loob ng isang buwan ay hindi niya po tayo pinabayaan. So dako po tayo sa prayer request. Pag-pray po natin, sabi ni Pastor Dominic, Pastor Odek, successful operation and pastor recovery, then safety travel po nilang nitong February. So yan po yung ating pong pastor. Pastor Odek ay mag-undergo po ng operation po sa kanya pong katawan. And then SBBC mission na lumagong lahat.
minister to the more soul. SBBC upcoming events, and Pastor Jolan po, Pastor Odex operation and healing process. Our next chapter in the ministry, Subic Bay Children's Home, kids and staff, mission churches and missionaries, Pastor Ted and Nanay Ligaya's health, good health, and SBBC Camp, Anniversary and Mission Conference, tibay ng loob to face those trials by God's grace. And please pray po sa mag-asawa po ng isang member sa Santa Cruz. Last hearing is February 9. So pag-pray po natin yan. Pastor Salel po Church, property in San Martin, plan of medical mission by Dr. Eloisa and her team, Saturday ministry and Bible study, feeding ministry, Sunday services, Sunday school, and worship service. Sabi pang ganun po ni Missionary Sarel, sa babang kanyang prayer request. Church leader for God's wisdom and guidance leading. Bible Institute opening on February 23 for first semester 2026 and 27. Sunday School and Feeding Centers Teachers Seminary on February 21, 8 a.m. to 12 p.m. So pre-snack and lunch at Accountable's room. And Subic Bay Bible Baptist Institute orientation on February 21. So yan po yung ating pong mga nasa list na ating pong ipapanalangin ngayon. Kaya po tayo po ay muling tumayong lahat. At tayo po umawit ng isang song, and after this, tayo po ay makipag-usap sa Panginoon by prayer. At sa pagtapos po niyan, Pastor Jolan will lead us sa ating po mga prayer requests. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, that calls me from the world of care and bids me at my Father's throne, make all my wants and wishes known. In seasons of distress and grief, my soul has often found relief and of escape the tempter's snare. By thy return, sweet hour of prayer.
Shall we pray? Lord, thank you, Panginoon, for the privilege because we can able to call you Father. 24/7, nandyan ka, Panginoon. 24/7, aware ka sa mga pinagdadaanan namin. Lord, we just want to acknowledge, Panginoon, your goodness, your greatness sa aming pong buhay. Lord, if there's iniquity in our hearts, we are begging for mercy, Panginoon, for forgiveness, so we can be effective sa mga petition po namin, Panginoon, sa inyo, at makaabot sa trono po ng iyo pong biyaya. Lord, thank you, Panginoon, sa mga pagsubok na binibigay niyo sa amin. Hindi kami nagko-complain, hindi nagpapasalamat pa, Panginoon, dahil sa ganitong paraan, Panginoon, nare-remind kami na lagi pong didepende, aasa, Panginoon, sa inyo. Sapagkat ni minsan hindi kayo nagbago, Panginoon, hindi kayo nagkakamali. Thank you, Lord, sa pag-provide mo sa pangangailangan namin, simula physical, financial, and spiritual, Panginoon. Thank you, Lord, for those friends na nandyan sa tabi namin, through thick and thin, nandyan po sila, Panginoon. Magpanalanginan, salamat sa mga kapatiran. In times of grief, in times of trouble, nandito po ang bawat isa upang dumamay, Panginoon. Lord, sa mga prayer requests na aming pong mga kapatiran, Lord, ang aming pong pastor, pinakamamahal na pastor na tapat na nagbi-minister sa amin, ay dumadaan sa panandaliang pagsubok. Yung sickness, Panginoon niya, I pray, Lord, na ito po ay pansamantala lamang. Lord, I pray sa operation, maging successful, Panginoon, and sa healing process niya, mabilis po siyang gumaling so he can go back to the pulpit and minister to us once again. I pray for his family also, Panginoon, na yakapin mo. Lord, napapansin namin na napakaraming trials na binibigay niyo po sa amin. And we believe after po nito, may mga blessing po darating. And help us, Lord, to be prepared for those blessings na parating. But from the time being, Panginoon, help us, Lord, to be faithful in prayer, serving you, Panginoon. Lord, sa mga kapatiran na may kahilingan sa kanila po mga mahal sa buhay na hindi pa ligtas, I pray, Lord, na hindi po mauli ang lahat, sila po'y makakilala sa iyo. Kung di man po namin mawitnessan, Panginoon, gumamit po kayo ng lingkod nyo na same faith, na mabahagian sila ng gospel, Panginoon. Lord, we are praying sa next chapter ng ministry po dito sa Subic Bay Baptist Church. Alam ko, Lord, alam namin hindi pa kayo tapos. Meron pa kayong mga ipapagawa sa amin. And I pray, Lord, na maging malinaw po sa amin yon. At dalhin mo kami, Panginoon, kung saan ang kalooban mo ang masusunod. Lord, we're praying sa mga mission churches na simbahang ito. Panginoon, kayo po ang magpalago ng mga mananampalataya doon, magdagdag, at marami rin magsuko ng buhay doon. Sa ganon, sila rin po yung papagamit, Panginoon, sa inyo. Lord, we are praying for our situation, na kayo po ang pumagitna, mag-intervene for those problems na kinaharap namin. I know, Lord, there's a great purpose kung bakit nangyayari po ito. And Lord, we are praying for each and everyone sa mga pamilya po ng simbahang ito na pagpalain niyo po spiritually, physically, emotionally, Panginoon. Nang sa ganon, maging pagkapala kami sa community. Lord, we are praying for our government na as we can see po, Panginoon, napakagulo. Lord, I pray, simula sa Presidente, Senator, Congress, hanggang sa Mayor, lahat ng yan, Panginoon, ay mabahagian ng Ebanghelyo. Makakilala sa iyo nang sa ganon, they can have the right decision, Panginoon, sa pamumuno sa aming bansa. We're praying for each and everyone na bantayan niyo po kami palagi. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na laging manalangin sa araw-araw, sapagkat ang battle, Lord, ay everyday. We are praying, Lord, for deliverance sa aming po mga weaknesses, sa mga obstacles, sa paglilingkod sa iyo. Lord, gawin mo po kami maging matalino sa mga oras na ito, Panginoon. At i-bless niyo po ang service na ito, Lord, maging katanggap-tanggap sa iyo. Panginoong Diyos, we are praying sa aming pong senior pastor, Pastor Teddy, at ang kanya pong may bahay, si Nanay, Panginoon. Bigyan niyo pa silang mahabang buhay, makasama pa namin sila sa ministry, Panginoon. Lord, once again, we need your mercy, Panginoon, sapagkat ito lamang ang paraan
upang kami ay makapagpatuloy, Panginoon, sa inyo. Kaya Lord, dumedepende kami sa kung ano pong gagawin nyo ngayong gabi at sa mga upcoming events, Panginoon, ng simbahang ito, na patuloy nyo pong biyayaan ng mga taong gagamitin, preparation, na kayo po ang mag-glorify. Lord, minsan pa, Panginoon, kumilos kayo sa buhay namin. At sa Subic Bay Children's Home ng mga bata, ng mga lumaki po dito, nasaan man sila ngayon, Panginoon, huwag nila sana makalimutan o kanilang natutunan galing po sa inyo pong salita. We pray, Lord, sa mga ibang staff na hindi nakapag-work because of situation. I pray, Lord, na i-provide nyo po yung work na para sa kanila. Magkaroon ng day off ng Saturday and Sunday na sa ganon. May panahon para maglingkod sa inyo, Panginoon. Lord, guide us in a very special way. We need you, Panginoon, because we acknowledge na kung wala po kayo sa aming tabi, wala po kaming magagawa. Lord, kayo na pong bahala sa bawat isa. Ito pong aming panalangin. In the mighty name of Jesus. Amen. For our scripture reading, please open our Bible in Hebrews chapter 10, verse 19 down to verse number 25. And the Bible says, "Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way, which he hath consecrated for us, through the veil, that is to say, his flesh. And having an high priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promised. And let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching." May the Lord bless his holy word. Please be seated. Amen. Huwag po natin kalimutan ang ating po mga activities na parating po. And by this Friday, ang ating pong Amagos Sports Ministry headed by Coach Tim ay gagawi po sa Olongapo District Jail o mas kilala po sa 164. January 30 po yan sa Friday, and then February 7 po ang ating pong Couples Night or Sweetheart Banquet, February 7 Saturday. At kung hindi pa po kayo kabilang po sa mga mag-partner po at mga kasal na membro po ng ating simbahan, ay pwede po kayong sumali po dito. We are preparing po para sa inyo. Yung mga ni-request nyo pong kanta ay nire-ready na po, and yung inyo pong mga food din po ay nakahanda na rin po yan. Ano po, no? Kayo na pong bahalang mag-init po sa Sabado. Kayo na pong bahalang magluto. DIY po ang dating. Hindi, biro lamang po. Tumingin yung ibang couples. Nagbayad kami pa, sorry. March 11, 12, and 13, ang ating pong old-fashioned camp meeting, and our guest speaker is Pastor Steven Aldrich. So mag-excited po tayo. At ilang taon nang lumipas na tayo po ay wala pong old-fashioned. So let's do pray for this. Ang ating old-fashioned, March 11, 12, and 13. And then 14 po, March 14, 9 a.m. Ito po ay conference po para sa mga kababaihan. At yan po yung ating po mga guest speaker po. March 29 po ang ating pong Eastern Cantata. Still, kailangan pa rin po natin ng mga singers po upang magamit po sa kaluwalhatian ng Panginoon.
And then April 5, ang ating pong church anniversary na 38. Yan na po, no? 38 years na kabutihan ng Panginoon sa ating pong simbahan. And then April 8, 9, and 10. Yan po ang ating pong mission conference na ating pong ginaganap every year. Kaya ipag-pray po natin lahat po ng ating po mga activities from Monday all the way to Saturday sa ating po mga Bible study online, college and career, sa Wings, Accountables, at sa mga ating pong mga iba pang ginaganapan po sa ating pong ministry. Amen. And don't forget po yung ating pong faith promise para sa Panginoon na patuloy na ito ay nagagamit para po sa paglago ng ating pong ebanghelyo at ipangaral ang salita po ng Diyos. Ano po, no? So tayo po ay magtawag po ng ating pong mga kalalakihan sa ating simbahan to gather offering for this evening po. And let us ask Pastor Dominic na rin po sa ating pong prayer po for tonight. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, salamat po sa pribileyo na kami po'y maparito. Ingatan niyo po kami at biyayaan niyo po kami, Panginoon, ng inyo pong salita. Ikaw pong manguna, Panginoon, sa aming pong pagbibigayan na ito po'y magamit sa inyo pong gawain upang maipalagana pa po ang inyo pong mabuting balita sa iba't ibang dako ng mundo na ito, Panginoon Diyos. Lord, ikaw po siyang may angat sa bawat aming gagawin sa gabi na ito po, Panginoon. Ito po aming dalangin. In Christ's name, Amen.
Amen. Salamat po sa awitin na yan. Amen. Para akong napahikab din. Amen. Sarap pakinggan ang awitin pong ganun. Amen. Sa tayo po ay blessed sapagkat ang ating pong simbahan ay merong pong preacher na hindi lang isa, kundi mas marami pa. Amen. So tonight ay pakinggan natin ang salita ng Diyos sa ating pong Sunday school teacher, sa adult, and I know na siya po ay magiging pagpapala para sa bawat isa. So let's ready our heart and mind sa pakikinig po ng salita po ng Diyos. Salamat po sa introduction na yan. Salamat din po doon sa samyo ng tugtugin na yan, na parang ininandayog tayo ng ating Panginoon. Na napakasarap pong pakinggan. At yan po yun talaga yung tinatawag na kinakailangan, yung sinasabi nga sa verse 25 na binasa natin, not forsaking the assembling of ourselves together. Napapakinggan natin yung mga tugtugin na makalangit. Parang gusto ko na nga umuwi eh. Parang ganon. Pumunta na sa Panginoon eh. Pero meron pang mission ng ating Panginoon. So ito po, bago po tayo dumako sa ating pong pag-aaralan, aking pong announcement lang po, do-mention po natin si Sister Gina, yung may bahay ni Brother Melvin. Nakausap ko kasi si Brother Melvin, tumatawag siya. At si Sister Gina ay bumagsak doon sa CR. So parang nanggihina. Tapos bigla na lang umuwi si Brother Melvin. At napuntahan niya, nagsisigaw daw si Sister Gina, pero wala naman makakarinig sa kanya kasi wala ring tao doon sa kalapit bahay niya. So nakauwi din siya kaagad. Ngayon, Sister Gina ay pansamantala nakahiga ngayon, mahina. So ipag-pray po natin siya, no? At yun yung mga bagay na kung saan ay ginagawa ng diablo yan eh. Para tayo minsan, tawag nito yung wag kayong magkaroon ng tinatawag na pagmamahal sa service natin sa ating Panginoon. Nilalayo ka niya. Ganon din. Pag-pray din natin ating mahal na pastor, tinitira niya yung ating mga katawan. Na? Sa edad na 50 years, ewan ko lang kung 50 years old na ating mahal na pastor, ay dumarating din yung punto na tinitira yung ating mga katawan. Subalit, ang biyaya ng Panginoon ay magpapatuloy pa rin. Na? Kahit na sabihin natin na tayo magkaroon ng karamdaman, ay ang gawain pa rin ng Panginoon ay dyan papatuloy. So tayo po ay dadako sa ating pong pag-aaralan ngayon. At bago po tayo nag-aral, buksan ang salita ng Panginoon, tayo po wala tayong manalangin. Let's pray. Panginoon, salamat po sa gabing ito na pinaglob niyo sa amin. Salamat sa pribilegyong ito na ako'y tumayo sa pulpitong ito. May bahagi niyong salita, Panginoon. Salamat din sa biyaya ninyo, sa mga provision ng bawat isa. Sa mga panalangin po nila, Panginoong Diyos, naway kayo po ang siya magtugon. Naway pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay, kanilang pagtitiis, Panginoon. At alam ko po, Panginoon, na meron pong pagpapalang bawat isa. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa biyaya. Salamat tayo sa pangalan ni Jesus. Amen. So, buksan po natin ating pong pag-aaralan ngayon sa Hebrews chapter 10. Bagamat iba pong boses ko ngayon, tinamaan din po ako ng tawag na ubo na sa biyaya ng Panginoon, kahit na ganon, patuloy lang tayo sa ating Panginoon. Hebrews chapter 10, verse 19 up to 25. Maiksi lamang po itong bersikulo, pero mahaba pong sermonan ito. Kaya siguro, mamadaliin ko lang naman din po ito kasi napakaganda pong mensahe ng Hebrews. Kung ating pong iisa-isahin po ito, napakaganda po. Sapagkat ang Hebrews, kung ating pong papansinin, nabanggit po ito ng minsan doon sa Old Testament, ang Hebrews. Pero tumutukoy itong Hebrews na ito kay Abraham. Kung ating titignan sa Genesis chapter 14, verse 13, basahin po natin para makita nyo po, ang tinutukoy sa Hebrews na ito
ay walang iba kundi si Abraham. Ascendant ng mga Jewish people. Na 14 verse 13. And there came one that had escaped and told Abram the Hebrew. So makita natin, no, si Abraham ang descendant ng mga Jewish people dito. Na tinutukoy dito sa Hebrews na ito ay panawagan ni Paul. Panawagan ni Paul na kung saan na dapat tayong maging matatag. Panawagan na manatiling matatag. Ang title po ng aking mensahe ngayon ay nandirito rin sa Biblia na nasasaad, The Appeal to Hold Fast. The Appeal, panawagan na kung saan manatiling matatag. Itinutukoy ni Paul sa mga Jewish, hindi people. Ibig sabihin people. Kasi merong Jewish na hindi mananampalataya at Jewish na mananampalataya. Pero ito tumutukoy sa mga believers. Sa katulad natin lahat. Sa ating mga nakakilala sa ating Panginoon. Katulad ng mga Jewish people na ito, tinutukoy niya rito na maging matatag. Kaya nga, napakahalaga sa ating mensahe ngayon, sa Hebrews na ito, dumarating man yung tinatawag na problema, ay dapat po tayo maging matatag. Hebrews chapter 10, verse 19, babasahin ko po. Verse 19, having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus. Dito pa lang po, nasisimula pa lang yung blood of Jesus. Nakikita po natin ang ano dito, ay sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon, ay magkakaroon po tayo ng karapatan. Ibig sabihin, free tayong makarating sa holiest ng ating Panginoon. Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus. Kaya nga po dito sa verse na ito, kung bating babasahin, unang-una, must be strong for our hope. Ephesians chapter 2, verse 18. Ito po yung kanyang mga pangako. Ang sabi niya sa Ephesians chapter 2, verse 18. For through Him, we both have access by one Spirit unto the Father. Wala nang ibang magiging access natin sa langit, kundi ang ating Panginoon. Kaya nga dito sa Hebrews chapter 10, verse 19, tinutukoy niya rito, ay sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon, tayo po ay naligtas. Hindi lang po dito sa chapter 3, verse 12. And whom we have boldness and access with confidence by faith of Him. Sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. Na magkaroon tayo ng access sa langit. Kaya nga dito sinasabi nga rito, ang panawagan ni Paul sa mga believers ay dapat maging matatag. Dumating sa ating punto na nagkaroon ng problema yung ating church. Pero tayo pa rin po ay nagiging matatag. Dumating sa bawat isa sa atin na meron nagkasakit sa ating pamilya, pero hindi tayo nagiging apekto. Lalo din tayo nagiging matatag. Gustong-gusto ng Panginoon at natutuwa siya sa isang mananampalataya na hindi niya tinitingnan yung dumarating na mga pagpighati. Sabi nga doon sa Matthew chapter 24 na aming napag-aaralan, yung mga sakuna, mga lindol, mga ano yan, umpisa pa lang po ng sorrow. Mararanasan talaga natin yan. Pero ang sabi ng Panginoon, dapat tayo'y maging matatag. Panawagan ni Paul sa mga mananampalataya. Kinakailangan tayo pong lahat
ay magiging matatag. Ano man yung problema na dumating sa church natin, sa ating mahal na pastor, may dumating, sa ating mga kapatiran, lahat tayo, kinakailangan magkaroon ng comfort at maging matatag sa lahat ng bagay. Hindi lang ito na sa Hebrews chapter 4, verse 16. Usahin po natin sa Hebrews chapter 4, verse 16. Sensya na kayo at medyo malabo na rin yung mata ko. 4, verse 16, sabi niya, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So sa Panginoon, sa lahat ng ating pangangailangan, ang Panginoon pa rin ang bibigay ng ating pag-asa. Must be strong for our hope. Kaya sa verse 20 ng Hebrews chapter 10, verse 20, ating pong basahin muli, by a new and living way, which He hath consecrated for us through the veil, that is to say, His flesh. Itinalaga, sabi nga dito sa consecrated, by a new living way, ibig sabihin binago. Pag nakilala natin ating Panginoon, tayo po ay binago. Dapat meron pong pagbabago talaga sa atin. Hindi yung nakakilala ka sa Panginoon, ganun ka pa rin sa ugali mo. Ganun ka pa rin sa mga bisyo mo. Ganun ka pa rin sa pagkatao mo. Ganun ka pa rin sa anyo ng pagbibihis mo. Pero pag ikaw ay binago na ng Panginoon, lahat aayusin. Ipakita natin talagang tayo po ay anak ng ating Panginoon. By a new and living way, which He has consecrated for us through the veil, that is to say, His flesh. Verse 21, and having an high priest over the house of God. Ito po yung ating Panginoon, the high priest. Na having an high priest over the house of God. Kaya nga dito sa verse, yung ating pong first chapter pa lang, must be strong for our hope. Kinakailangan po, don't give up. Huwag tayong sumuko. Patuloy lang tayo. Meron po tayong tinatawag na pag-asa pagdating sa ating Panginoon. Kapag ikaw sumuko, talunan ka. At ikaw din yung tinatawag na walang pagpapala na mapupunta sa iyo kapag ikaw ay sumuko. Patuloy ka lang. Dahil ang Panginoon, lahat ng ginagawa mo ay merong talagang reward pagdating ng panahon. Don't give up. It is used to someone to keep holding on. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagpapatuloy, kahit na meron ka problema, nakaka-encourage ka sa mga kapatiran mo. Dahil ikaw, mismo yung nagiging isang modelo at nakikita nila, tutularan ka. Ibig sabihin, nako-comfort mo sila doon sa kanilang mga problema nang dahil din sa iyo, ng bawat isa sa atin. Na kahit meron po tayong tinatawag na dinaramdam, mga kulang, pero ikaw pa rin ay nagpapatuloy sa Panginoon, nakikita nila yon. Pagpapala at susundan ka nila. Naway ganon sana po yung mga bawat isa sa atin. So kapag ganon yung sistema at nakikita ng mga kapatiran natin, iyang church natin i-bless ng ating Panginoon. Na? Sabi nga dito, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Aanihin natin yon. Na? Huwag ka nga lang magkaroon ng pangangamba dahil may panahon, sabi nga, may panahon na ibibigay ng Diyos yung tinatawag na kanyang pagpapala. Hindi lang don't give up, don't quit.
Huwag ka mag-quit. Sa mga nagtsatsaga sa inyo, no? Yung tinatawag na nahihirapan ka na, tapos andyan dyan na lang, kunti na lang, tapos bigla ka na lang magkukwit. Huwag. Dahil ayaw ng Diyos yan. Gusto niya yung lagi kang dumiretso lagi. Huwag na huwag mong iaano sa sarili mo, ipamumuhay sa sarili natin, pamumuhay sa bawat isa sa atin, yung sumusuko. At kailanman, ang Panginoon hindi man sumuko ito. Kahit sa kanyang paghihirap, hindi siya sumuko para sa atin. Kaya nga, maintain their grip on something. Yung word na grip, G-R-I-P, mahigpit. Kailangan mahigpit tayong humawak sa ating Panginoon. Problema lang naman kasi yan no? Mga bagay na kung saan lilipas din yan. Ako nga, sa piling ko, mas nais ko pang kunin na ako ng Panginoon Pero, mahal ko pa rin naman yung aking pamilya. Ayaw ko pa rin naman silang iwanan. Na? Sa bawat isa sa atin, naiisip din natin yung lalo na kapag ikaw nagkakaroon ka ng problema. Lord, sana kunin mo na lang ako. Pero isipin naman din natin yung mga bagay na meron pang nais ang ating Panginoon sa atin, na meron pang tinatawag na mission pang Panginoon sa atin, ay yung umawit ka. Isa pang mission din yon. Ay yung magtugtog ka, isang mission din yon. Ay lalo-lalo na po yung pinakamahirap na gawain yung maglinis sa church. Mission po rin yan. Na? At yung magbahagi ng salita ng Panginoon, number 1 po itong mission ng bawat isa. Lalong-lalo na ang mag-share ng salita ng Diyos. Dahil ito po ang tinatawag na crown of rejoicing sa bawat isa sa atin. Nahaharap tayo sa Panginoon na meron po tayong maiuwi at madadala. Kaya nga naming napag-aralan sa Sunday School, tinatanong ko kadalasan, kapag ikaw ba'y namatay, meron kang madadala. Sabi ng iba, wala. Kahit yung pera kong marami, hindi ko may dadala yan. Kahit yung aking kayamanan, ginto, alahas, make-up, or either, pabango, lahat, pag namatay ka, hindi mo madadala. Di ba? Lahat yun, kahit sa car case mo, ilalagay lahat yun. Pero hindi mo madadala. Pero sinasabi ko sa inyo, pag namatay ka, meron kang madadala sa ating Panginoon. Number 1 po ay yung soul. Kaluluwa po ng isang tao. Kaluluwa na kung saan, yan yung talagang natutuwa ang Diyos. Yan talaga yung number 1 na gustong-gusto ng ating Panginoon. Kaya paghaharap ka sa harapan ng ating Panginoon, pagdating ng araw and due season, sabi nga, mayroon ka bang nadala sa akin? Yun ang itatanong sa atin ng ating Panginoon. Kaya ikaw, pag sinabi mong meron, puputungan ka ngayon ng crown of rejoicing. Pangako ng ating Panginoon yan. No? Kaya, panawagan ito sa mga mananampalataya na dapat tayo'y maging matatag. Matibay. Hindi pinanghihinaan. Hindi offended. Karamihan po sa mga Christian, offended. Napagsabihan ka lang ay, Miss, ang pangit naman ng damit mo. Hindi ka na umaten kinabukasan. No? Alisin po natin yung tinatawag na offended. Dahil kapag ikaw na-offend, talo ka. Talo ka. Totoo yun. Dahil hindi ka na nagsimba. So ang gagawin ng Panginoon, papaluin ka. Sinong nanalo? Sinong panalo? Eh di yung nag-alipusta sa'yo. Diba?
Basta ikaw, ang gagawin mo lang, magpatuloy ka sa ating Panginoon. Magpatuloy ka lang. Maging matibay. Huwag mong pansinin yun. Ang Panginoon ang bahala doon sa taong nagsasabi sa iyo ng ganon. Miss, ang pangit naman ng kanta mo. Binibigay natin lahat, kahit pangit man yung kanta natin. Maganda sa pandinig ng ating Panginoon yan. Hindi naman yung tao yung pinupuri natin ng Panginoon eh. Ginagawa natin to para sa ating mahal na Panginoon. Yun yung tinatawag na pagiging matatag. Huwag tayo maging offended. Huwag na huwag po. Na? Alisin po natin bilang isang Kristiyano kasi po meron po tayong tinatawag na banal na espiritu na magbibigay ng wisdom para sa atin para po tayo magpatuloy sa ating Panginoon. Pangalawa, na? Bago tayo dumako pala sa pangalawa, sa 2 Chronicle 15 verse 7, ang sabi niya, "Be ye strong therefore, and let not your hands be weak, for your work shall be rewarded." Maging matibay, na? Maging matatag lang. Dahil yung ating mga gawa, sabi nga sa Chronicles 15 verse 7, ay merong ding reward pagdating ng araw. Brad, ang tagal naman yung pagdating ng araw na yan. Darating din yan, huwag kang magmadali. Lahat ng pangako ng ating Panginoon matutupad. Lahat ng kanyang ginawa matutupad. Mga sinasabing dito sa Biblia, lahat mangyayari yan. At sa piling mo hindi mangyayari, ibig sabihin, wala kang pananampalataya sa ating Panginoon. Pangako ng Panginoon, mangyayari yan. Lahat ng mga bagay na sinasabi niya, lahat mangyayari. Pangalawa, Otis, malapit-lapit na tayo. Na? Pangalawa, must be unwavering. Ano ba yung unwavering? Medyo malabo yung mata ko kahit malalaki na yung sulat doon. Wavering, ibig sabihin, huwag mag-alinlangan. Kadalasan sa atin ganito eh. Na? Basahin natin sa verse 22. "Let us draw near with a true heart and full assurance of faith." Full assurance of faith. Full assurance of faith. Hindi lang nilagay na assurance, nilagyan pa ng full. Full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Alam niyo po, ito yung tinatawag na kinakailangan sa mga nakakilala sa ating Panginoon, ay huwag ka na mag-alinlangan na sundan yung yapak ng ating Diyos. Ano ba yung yapak ng ating Panginoon? Wash with pure water. Ibig sabihin nito, sundin natin na tayo ay magpabaptize. Baptism. Para malinis yung tinatawag ng mga kasalanan din natin. Kinakailangan din talaga yung tinatawag na and let us draw near with a true heart and full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Kaya sa isang mananampalataya at tunay na Kristiyano, dumadaan talaga yan sa baptism. Dahil ginawa ng ating Panginoon yan na dapat po nating talagang sundan. Dahil yun lang kanyang layunin na makita talaga ang pagiging totoong Kristiyano ng bawat isa. Kaya nga dito sa Hebrews na ito, tumutukoy lang po ito sa mga believers. Brother Ronald, hindi pa ako baptized eh. Di ba ako believers? Alam niyo po,
believers ka po, ibig sabihin nun. Mananampalataya ka. Ngunit kulang ang pagsunod mo sa ating Panginoon. Pagsunod na kung saan yung tinatawag na baptism, pinaka-importante po sa bawat isa. Ang pagiging tunay na pagiging isang Kristiyano. Bakit ginaganap pa nila yon? Bakit pinagtsatsagaan ng ating mahal na pastor yon? Magpakabasa siya. Kahit na meron siyang lagnat, kahit na meron siyang karamdaman, kung isang tao gusto magpabaptize, ibabaptize niyan. Bakit kinakailangan gawin? Kasi ginawa ng ating Panginoon yan eh. Para may pamulat sa atin, ng bawat isa sa atin, ay pagiging isang tunay na mananampalataya. Kaya wag po tayong magkaroon ng waver or doubt. Alinlangan. No? Pagdududa. Kadalasan minsan, pickle nga ang tawag eh. Sa Bible, sa King James Version, pickle. Pero sa Tagalog nun, salawahan. Salawahan. No? Minsan, ganun nga sa atin. Minsan, salawahan tayo eh. No? Mostly, ako, unbeliever, salawahan ako eh. Salawahan. Alam niyo po ba yung salawahan? Parang hindi ko ata yung salawahan. No? Yung bang salawahan, yung nakatingin ka dito, titingin ka pa rin dito. Yun, parang walang contentment. Yan, salawahan. Ang gusto ng Panginoon, sa Kanya ka lang tumingin. Ay hindi. Sa Panginoon ako titingin, pero ang ganda naman dito eh. Ang ganda ng tugtugin dito. Aawit muna ako dito, pero aawitin ko rin ito. Yun yung tinatawag na salawahan. No? Kakanta ka ng How Great Thou Art, kakanta rin naman siya ng, ewan ko, bahala na kayo kung ano yun, My Way na siguro. Para todasin na kayo ng Panginoon. Yung My Way, no? Oo. Salawahan. No? Kaya, ang Panginoon, alam naman niya yung puso natin eh. No? Maging straight to the point tayo na Panginoon lang yung ating pong titingnan. Unchanging mind, yung pabago-bago yung isip, magsisimba ba ako, hindi, ay bukas na o kaya mamaya, ay hindi, magsisimba ako ng linggo ng gabi, pero bukas magsisimba pa rin ako, wala naman tayong simba ng Monday. Pwede na lang kung meron tayong missions conference, pwede yun. No? Huwag pa bago-bagong isip. Meron po tayong mga standard na sinasabi nga. Meron tayong Sunday school. Meron tayong prayer meeting. Meron tayong worship service ng Sunday. May Sunday evening. Namimili ka pa sa doon sa lugar na yun eh. Ay, sa prayer meeting na lang ako. Doon na lang ako sa prayer meeting. Hindi muna ako aaten ng Sunday. Meron ganun eh. No? Danas ko rin po yan. Sa ano na ako magsisimba? Sunday morning, pero Sunday evening, wag muna. Mga ganun ba yung sistema? Pabago-bagong isip. Pero ang punto ng Panginoon dito sa Hebrews chapter 10 verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together. Di ba? Pero ano nangyayari sa mga believers? Kaya itong panawagan ni Paul sa lahat ng mga mananampalataya, yung mga taong ligtas, yung mga taong nakakilala sa ating Panginoon, panawagan niya, maging tayo ay maging matatag, matibay. Dahil ang mundo ngayon, kahit yung presidente ngayon, nililitis na rin sa ating panahon ngayon. No? Walang kapayapaan ang mundo eh. Vice President natin, iko-contempt. President natin, iko-contempt din. Mga senador, walang pagkakaisa. Walang pagkakaisa ang gobyerno natin. Pero sa atin po sana, mga mananampalataya,
meron pong tinatawag na pagkakaisa. Yung ang tinatawag dito nga sa verse 24, and let us consider one another to provoke unto love. Yung provoke dito, iba yung provoke mo eh. No? Sana yung provoke na sinasabi, sister, kapatid, alam mo, mahal kita, gusto kong umattend ka sa Sunday. Yun yung dapat i-provoke natin. Ay, attend ka naman. Huwag naman yung ipoprovoke mo. Ay, huwag ka na magsimba, wala ka naman binibigay. Huwag ganun. Hindi naman natin kailangan yung magbigay dito sa church eh. Ang mahalaga yung presensya mo eh. Di mga pansin nyo sa Biblia, mas pinagpala ng Panginoon yung maliit na nagbigay kaysa doon sa malaki. Ang importante sa Kanya, yung puso mo. Wala ka man dala ngayon, pero pagdating ng araw, i-bless ka ng Diyos, meron at meron ka nang madudukot. Sa Kanya pa rin galing. Natandaan niyo yan. Na? Kaya nga, huwag pabago-bago ang isip. Must not be unwavering. Must not be waver and doubt. Yeah, sinabi nga naman dito, compromising faith. James 1:8. Basahin pa natin. Sa James 1:8. Ito maganda rin po itong verse na ito, pangako ng Panginoon. James 1:8. A double-minded man is unstable in all his ways. Unstable in all his ways. Sabi pa rito sa James 4:8. Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. No? Kaya wag po tayong magkaroon ng pag-aalinlangan, dalawang isip, yung tinatawag na salawahan, compromising faith. Alam niyo ba, ano ba ibig sabihin ng compromising faith? Ano to eh? Yung pananampalataya ng iba, aayon ka doon sa pananampalataya nila. No? Yung pananampalataya nilang ang Panginoon ay tao, aanib ka naman doon. Yun yung tinatawag na compromising faith. Or either, yung compromising faith, yung tinatawag na ang simba lang nila, umaga, wala na silang gabi. Hindi naman niloob ng Panginoon yun, linggo, half day na lang. Kaya nga binigay ang isang araw. Wala namang sinabing kalahating araw. Buong araw para sa mga mananampalataya. Sa ngayon, nakakalungkot sa mga churches na dumarating sa puntong ito, meron na pong half day ang pagsisimba sa ating Panginoon. Ultimo Church, ginawa na yun. Kadalasan nga, alam ko, lang yun, mga member lang, mga believers lang gumagawa nun, half day. Siguro, kaya ginawa na nilang half day, kasi yung mga tao, yung mga member din nila, ay half day na talaga umaten. Nakakalungkot, di ba, mga nangyari yon. Nakakalungkot kung dito mangyari sa atin yon. Nakakalungkot talaga. Kalahati na lang ibibigay mo sa Panginoon, kalahating araw. So kapag ang Panginoon magalit sa iyo, kalahati na lang din ibibigay sa iyo. Kalahati na lang din. No? Akala nyo, ang Panginoon hindi marunong, yung bang tumingin sa ginagawa mo? Kung anong tinanim mo, aanihin mo. Kung kalahati lang araw mo, kalahati din. Ganun yun. Ang pagpagpala ng Panginoon, ibigay mo ng todo-todo. Todo-todo rin naman ibibigay ng Panginoon sa atin yan. Pero antayin mo, darating yan. May panahon yan. Kaya, must not be waver or doubt. Pangatlo, ito po yung pinakamaganda dito.
must keep the faithful promise. Promise. Ang pinaka-heart nitong message dito sa Hebrews chapter 10 ay dito sa may verse 23. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise. He is faithful that promise. Tapat. No? Tapat ang kanyang pangako. Ay, hindi ko pa na-experience yung tapat ng pangako ng Panginoon eh. Sino bang hindi pa nakaka-experience ng tapat ng Panginoon? Alam niyo po, yung pagiging tapat ng ating Panginoon ay nakakamit din ng mga unbeliever, ay nakakamit din ng mga hindi mananampalataya. Ang tapat na pangako ng Panginoon ay nakakamit ng mga mananampalataya at ng mga hindi mananampalataya. Ay, ano yun, Brad? Ano po yun? Kundi yung paggising mo sa umaga, meron kang liwanag na makikita. At sa pagtulog mo ng gabi, meron kang buwan masisilayan. At kapag ikaw ay nauhaw, meron kang tubig na iinumin. Tapat ang ating Panginoon. Kaya nga nilikha niya yung lahat ng bagay na ito eh. Kahit itong dagat, punong-puno ng isda, para sa atin. Tapat ang Diyos. Kailanman hindi nagkulang ang ating Panginoon. Merong hangin, na pag-aralan namin, 4 winds, 4 na hangin, east, west, north, south. Pinagkaloob ng Diyos yan sa atin. No? Tapat pa rin ang Panginoon. Pero tayo, hindi tayo nagiging tapat sa ating Panginoon. Kulang yung ating pagiging tapat sa Kanya. Must keep the faithful promise. Ito yung tinatawag na holding faith. Panghawakan natin. Maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Kasi ang ating Panginoon, ito po ay nagbigay ng mga pangako na Kanyang tutuparin. Kaya nga po dito sa verse 24, and let us consider one another to provoke unto love and to good works. In verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is but, exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Ibig sabihin, meron pong darating, a day approaching. Meron palang darating. Na? Making our hope secure. Ito po talaga yung sa pagiging pananampalataya natin sa ating Panginoon, ay meron po talagang reason for holding on is God's consistent, trustworthy nature. He cannot lie or fail to keep His word. Kailanman hindi ito basta yun na yun. Yung magtawag nito, yung hindi, He cannot lie or fail. Hindi yung fail, no? Hindi mag-fail ang kanyang pangako. Kala nyo, tapos na yung last, no? Meron pa tayong bubuksan ng verse. Sa Matthew chapter 24, verse 46. Buksan po natin. Matthew chapter 24, verse 46. Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Mapalad ang mananampalataya
pag dumating ang Panginoon. Kaya mapalad, kung halimbawa dumating ang Panginoon, nandiyan ka nakaupo, mapalad ang Panginoon. Mapalad ang mga anak ng Panginoon. Kaya ang conclusion natin dito, ang tunay na mananampalataya ay nagpapatuloy. Endures, sabi nga. Dahil tapat ang Diyos, kaya nating magpakatatag at humawak ng mahigpit, grip, sa pag-asa hanggang sa katapusan. Merong pong hangganan. Merong pong hangganan. Kaya yung paghihirap natin, kahit nakaupo ka dyan, nakikinig ka ng salita ng Panginoon, ay meron pong patutunguhan at meron pong reward pagdating ng araw. May katapusan na mangyayari. Hindi pa sa ngayon, pero darating ang araw na yan. Kaya paghaharap ka sa ating Panginoon, ikaw ang pinakamasayang mananampalataya dahil nagawa mo sa harapan ng Diyos ang bagay na gusto niya. Maging matatag. Na? Parang kaya rin, maging mapanuri. Parang gano'n, no? Maging matatag. No? Huwag kang panghinaan. Huwag kang maging offended. Magpatuloy ka lang. Dahil ang Panginoon ay nasa tabi mo lang. Hindi ka niya pababayaan. Ikwento ko nung pagdating, may share ko lang sa inyo, kami ni Sister Lynn, naranasan ko yung hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Nabuhay kami, almost 25 years kami nagsama. Kailanman hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Walang bahay, 25 years, hanggang sa ngayon, nangungupahan kami. Pero, hindi pa rin kami pinababayaan ng Panginoon. Always, God provide. Dahil sabi nga niya, magpatuloy ka lang. Hindi kita iiwan. Sa atin po, bawat isa, encouragement po natin. Pinoprovoke ko sa inyo, magpatuloy ka lang. Hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Kaya ang mensaheng ito, sana magkaroon ng blessing sa bawat isa sa atin. Ang Hebrews na ito, tumutukoy po sa bawat isa sa atin. Sa bawat mga mananampalataya. Na ang dugo ng Panginoon dumaloy sa krus ng Kalbaryo. Na siyang naging daan, access natin sa langit. Wala nang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya salamat sa salita niya, salamat sa oras na ito, kaya binabalik ko na yung pulpito sa ating mahal na si Pastor Dan. Let's pray. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa mensahe niyo, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, na ginamit niyo si Paul na nagbahagi ng panawagan niya, Panginoon, na maging matatag ang bawat mananampalataya. Salamat po sa provision ninyo, Panginoon, na patuloy niyo pong pinoprovide ang pangailangan. Salamat din, Panginoon, sa pagtsatsaga, paggabay at pag-ingat sa amin. Naway bless niyo po ang bawat isa. Naway ka rin pong patuloy na magbigay ng pag-asa sa amin pong mga puso at isipan. Salamat sa mga bagay na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po tayong lahat. Salamat po sa salita ng Diyos. Amen. Sa buhay po bilang mananampalataya, common na po yung pagsubok eh. Amen. Common na yung mga pinagdaraanan sa buhay. Pero ang kagandahan, merong pong Panginoon na kung saan nagbibigay ng gabay sa atin. As we look sa mga buhay ng mga lingkod ng Panginoon from Old Testament until sa New Testament, same na meron ding pagsubok sa buhay natin, pero ang kagandahan pa rin merong Panginoon. So anong dapat natin gawin? Tayo ay magpatuloy hanggang sa pagdating ng Panginoon na tayo ay matagpo ang tapat. Amen? Yan yung sinabi ng Bible. Moreover,
it is required in steward that a man be found faithful. Andito na tayo sa ganitong senaryo, magpatuloy tayo, magtiyaga tayo, at ating mahalin ng Panginoon ng ating tagapagligtas. As we sing ang ating pong last song, at habang ating song leader will come up here, alalahanin po natin ang mensahe, amen? At walang ibang solusyon sa lahat ng bagay kung hindi Panginoon lamang. So tonight, habang tayo ay umaawit, at habang tayo ay nagkakaroon ng invitation, ito yung time natin, tayo ay makipag-usap sa Panginoon at pasalamatan natin siya sa kabila ng mga nangyayaring pagsubok. Still, yung Panginoon ay nasa atin. Habang tayo po iawit, pwede po kayong lumapit sa altar at makipag-usap sa Panginoon, and let us sing this song at render natin po ang lahat para sa Panginoon. Let's sing. God never moves without purpose or plan. When trying His servant and molding a man, give thanks to the Lord. Though your testing seems long, in darkness He giveth us song. Oh, rejoice in the Lord, He makes no mistakes. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Now I can see testing comes from above. God strengthen His children and purges in love. My Father knows best and entrusts in His care. Through purging more fruit I will bear. Oh, rejoice in the Lord, He makes no mistakes. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Amen. Tawagin po natin Pastor Dominic po to close us in a word of prayer, and after this, we can go home and rest sa kabutihan ng Panginoon. Pastor Dominic, please. Tayo po'y pumikit at yumuko. Panginoon, salamat po sa inyo pong pangunguna at pangungusap, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, sa amin sa pamamagitan ng inyo pong salita. Panginoon, ikaw pong mag-dismiss sa amin ng inyo pong pagpapala. Ingatan po ang bawat isa, Panginoon, sa kanya-kanya po namin paghihiwalay. And Lord, Lord willing, kami po'y magkita-kita muli sa next na service, Panginoon, this coming Sunday morning, Sunday night, at sa mga natitira pa po naming buhay, Panginoon, na kami po ay magpuri sa iyo pong pangalan dito po sa simbahan po, Panginoon Diyos. Lord God, baunin nga po namin ang iyo pong salita
tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi po nag-wave ang aming pong faith. Hindi po ito nagko-compromise, Panginoon. But Lord, help us, Lord, to hold fast dito po sa mundo na ito, Panginoon, na puno ng pighati. And someday, Lord, we will see your glory po, Panginoon. Muli, Lord, lahat po ng ito ay aming pong binabalik sa iyo ng meron pong kasiyahan at meron po kaming assurance, Panginoon, at someday, kami po, Panginoon, ay makakapiling ka sa inyo pong kaharian. Ito po aming salamat dalangin. In Christ's name I pray. Amen. Amen.